Kaugnay sa pag-archive sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte at iba pang issue. Papanayan po natin Senadora Risa Ontiveros. Senadora, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Igan at Ivan, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Opo, yung archive, patay na? Ay, hindi po. Hindi po patay yung impeachment complaint. Okay. Bagamat napakahirap po talagang i-unarchive ang isang bagay na in-archive. Opo, kasi dadaan pa ulit sa debate at kailangan kumuha ng majority vote bago mai-unarchive at magpagpatuloy yung impeachment trial. Kung sakaling mag-rule favorably ang Korte Suprema dun sa mga pending motions for reconsideration. Kaya nga po talagang nagdebate po kami sa pangunguna ni Minority Leader Soto na i-table na lang yung motion to dismiss at sa huli ay bumoto kami ng no dun sa motion to archive. Pero, kunyari nga magbago desisyon ng Korte Suprema, di yung 19 na bumotong i-archive ito. Sa tingin ba, boboto para i-unarchive yan? Well, lagi namin sinasabi, Igan, na ang Senado ay deliberative body. So kahit po may naunang botong ganyan, kung nag-iba yung circumstansya, kung bigyang daan ng Korte Suprema yung motions for reconsideration, bagong debate na nga yan ulit. At ako laging umaasa na sa isang debate, mahirap man, posible. Posibleng makapagkumbinsi pa ng ilan pang mga kasama sa Senado, malay natin makabuo pa rin kami ng majority vote para nga itanggalin sa archive yung, 'di ba, yung impeachment complaint at ipagpatuloy yung trial dyan. Lalo na kung bibigyang daan naman ng Korte Suprema yung motions for reconsideration. At kailangan panindigan yung linyang nirerespeto ang Korte Suprema. Yes, lahat naman po kami ay nagkakaisa dyan Opo. sa aming mga Pero, explanations of vote. Halimbawa, at para po sa aming bumoto na i-table na lang yung motion to dismiss Opo. at bumoto laban dun sa table to archive, yun ang aming pagrespeto sa Korte Suprema dahil nga dinidinig pa nila Opo. yung motions for reconsideration at binigyan pa nga nila si VP Duterte ng panahon para mag-comment doon. sakaling hindi mo bago ang desisyon ng Korte Suprema, magko-convene pa ba kayo bilang impeachment court? Well, medyo siguro baka mas malayong senaryo na iyan. Oo. Kung hindi po talaga bigyang daan ng Korte Suprema yung motions for reconsideration, ewan ko, siguro yung mga civil society advocates at yung mga representante na unang nag-file nung complaint ay baka tignan na lang nila yung susunod na time horizon na ibinigay ng Korte Suprema sa kanilang ruling na February 6. Opo. Hindi ko rin ma-anticipate po yun. Pero at least kami po sa Senado, aktibo kaming magre-respeto sa Korte Suprema. At the same time, hanapin pa rin namin yung paraan na itaguyod din at i-balance at i-harmonize yung ding solong kapangyarihan ng Senado na duminig at mag-desisyon sa mga impeachment complaints. At higit sa lahat, Igan, no? Isusubukan pa rin naming itaguyod yung karapatan ng mamamayan na masingil yung accountability na nasa puso at kaluluwa ng konstitusyon at karapatan ng mamamayan masingil sa bawat isa sa aming nagtatrabaho sa gobyerno. Opo. Senadora, maiba tayo. Yung binunyag mo na investment na 1 billion pesos ng GSIS sa isang online sugal. So ano na pong latest dito? Nalugi na ho ba ang ating mga government employees? Yun na nga po yung ikinatatakot at ibinabala ko sa privilege speech ko dun sa pag-invest pala ng GSIS sa pagsusugal. Apparently sumagot na ang GSIS na di umano yung mga shares naman daw, 1 milyong shares na ibinili nila sa halagang 1.45 billion pesos ay nakarehistro naman daw sa Securities and Exchange Commission. Naku po, napag-alaman na naming una na hindi rehistrado sa SEC yung mga shares na yon, sa petsyang nagkaroon ng kasunduan at talagang ibinili yan. Sinabi din na apparently ng GSIS na secure naman yung sinasabing actuarial life
ng kanilang pondo ng manggagawa ng gobyerno sa GSIS. Pero Opo. Igan, mismong ang Commission on Audit ang nagbabala na sa ganyang mga investments ng GSIS, in fact, nanganganib yung actuarial life ng GSIS o yung pension funds ng ating mga government employees. Higit pa nga dyan sa actuarial life, Igan, hindi talaga daw in-exercise ng GSIS yung fiduciary responsibility sa paghawak nila ng pondo ng ating mga government employees. Kaya mabuti naman sumagot na sila at least sa publiko, sa inyo sa media. Naglo-look forward talaga ako sa paglahok nila sa itatawag na hearing, investigasyon sa Senado dahil sila talaga yung pinaka-nakataya sa isyung ito. So total ban ba ho kayo o may mahigpit na regulation lang pagdating sa online sugal? Pagdating po sa online sugal, naghain po ako ng aking panukalang kontra e-sugal na nagsusulong ng pinaka-striktong regulasyon dyan sa online gambling. Pangunahin na dun sa probisyon na putulin dapat, bawal dapat yung koneksyon sa online gambling ng ating mga e-wallets at super apps. Dahil nga hindi casino ang ating mga cellphones. At pangunahing ding probisyon, bawal ang advertising para sa online gambling, whether sa Trimedia, sa social media, o sa mga public places. Maraming salamat, Senadora Risa Ontiveros. Ingat Maraming po. salamat, Igan. Ingat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.